Praise the Lord. Good morning sa tanan. Hallelujah. So ako sang i-welcome, no? Ang atong igsoon, Sister Jassy Landas from gikan pa ni sa Saudi. Praise the Lord. So gisurprise niya iyang parents. Wala gyud kabalo nga muuli siya karon nga bulana. Praise God. And also welcome also Pastor Noli. No, Pastor Noli, sa Dasma, taga Dasma siya, nasa Dasma ang iyahang residence. O nakaila siya kay Pastor Velasco. Yes. Oh, iyang istorya gani ako nakaila bata kang Pastor Velasco. Yes. Siya ang among national chairman. O national overseer sa Church of God. Praise the Lord. So by this time, tungod kay December naman, so ang ato agyod nga emphasis karon is about the life of Christ. No? About the life of Christ. So it doesn't mean nga gitagaan gyud nato og mas labaw nga importansya ang December. No, tanan nga month is importante para nato, pero kining month sa December man God, mao ni ang bulan nga diin atong ginasaulog, ang gitawag nato nga Pasko, or ang kapanganakan sa atoa nga manunubos nga si Ginoong Hesukristo. So this morning, tungod kay na mao man kini ang first Sunday sa December, gusto nako nga i-open kini sa mensahe nga nagahisgot about sa pagkatao sa atoang Ginoo. So, ang title sa mensahe karon is The Lesson from the Birth of Christ. The Lessons from the Birth of Christ. So, doon na tayo mga leksyon nga kanang makutlo gikan sa pagkatao sa ato ang Ginoo. Praise the Lord. So, may I ask everyone to please stand. Akong basahon pag-usab katong text nga gibasa na ganiha sa ato ang scripture reader. So, mabasa usab ninyo diya karon sa screen. Chapter 1, verse 18 up to verse 25. Verse 18 up to verse 25. So, say amen kung inyo nang nakita. Praise God. So, ingon dire ang pulong sa Ginoon, verse 18. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. The Lord add more blessings upon the reading of His word. Shall we pray? Father God, ang imong pulong Ginoo nga maoy gikuhaan sa mensahe karon para sa imong makatawhan, ako nang nabasa. Father, I pray, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-aabli sa matag igdulungog karon, mag-abli sa tanan nga salabutan, og dihugan nimo ang matag kasing-kasing o Dios, ang matag igdulungog Ginoo,
Maingon man sab ang baba sa imong ulipon nga imong pagagamiton karon nga mosaysay sa mensahe nga imong giandam alang kanamo. Father God, I pray nga i-bless nimo ang matag usa karon o Dios. Nga Lord, pinaagi niini nga mensahe amahan. Lord, kanang katunan namo ang tanan nga mga lessons nga among makuha. Lord, diha sa sa birth sa amo ang Ginoong Hesukristo. So God, i-commit nako diha kanimo ang tanan karon, Lord. Gamita nga akong baba as your mouthpiece karon, O Father God. Lord, I need your help, Father. Holy Spirit, I need your help. Wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Lord, natagi ako og presence of mind, natagi ko og mga words nga akong igalito karon, Ginoo. Thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Malingkod ang tanan. Sa text nga ito ang gibasa karon, doon ay tulo ka significant lessons nga atong makuha. O diha mo sentro ang mensahe karon. Ang una, God keeps His promises. Ikaduha, obedience leads to salvation. And the third, Jesus is the Messiah of salvation. So, mga igsuon, regarding the lesson of the birth of Christ, wala na ako ni gi-present karon tungod kay ang December is very mas importante nga bulan kaysa uban nga bulan. Kundili nga kita maga-celebrate sa birthday ni Christ nga makuha gyud nato ang tinuod nga kahulugan niini og ato kini nga ikinabuhi dili lang panahon sa December kundi every day sa ato nga Christian life. Amen ba? So in other words, para sa mga Kristohanon, adlaw-adlaw Pasko. Amen. Kaya nga kahulugan sa Christmas is that nga si Jesus na tao og sa iyang pagkatao kini nagdala og mensahe sa kaluwasan alang kanato. So kung kita naa kang Kristo, so every day Christmas para nato. Amen ba? Praise God. So dili nako lang ayon ang paghatag sa kinatibuk-an sa mensahe karon. So moadto ta sa first lesson nga atong makuha niini nga accounts no sa pagkatao sa ato ang Ginoo. Now, number 1 nga lesson, God keep His promises of salvation. As we know, nga 700 years ago, before nga natuman ang prophecy, nga giprophesy sa Old Testament prophets, sama kang Isaiah o kang Micah, igsuon, just imagine 700 years na anay prophecy mahitungod sa pagkatao sa ato ang Ginoong Hesukristo. 700 years pa ang nilabay. Una pa nga natuman ang mao nga propesiya. It might be nga ang uban niini kadtong mga tao sa Old Testament nahikalimot na niini. Pero mga igsuon, kung ang Diyos magasaad, iya gayud kini nga pagatumanon. No, bisan pa kung unsaon pagbabag sa kaaway, aron nga dili lang gyud matuman ang propesiya sa ato ang Ginoo, pero mga igsuon, gituman gayud kini sa ato ang Dios. Amen ba? Amen. So, usa sa mga prophecy nga atong mabasa sa Old Testament na makita sa Isaiah 7 verse 14. So, may namsa ko. Isaiah 7 verse 14, mao kini ang propesiya. Ingon siya diha, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son,
and shall call his name Emmanuel. So mao na ang prophecy nga at mohatag siya og sign og ingon siya og dunay usa ka birhen nga manamkon og muanganak og usa ka anak nga lalaki og siya paganganlan og Emmanuel. So kanus ka na fulfill. Na-fulfill ka na panahon sa New Testament. So mabasa usab nato kana sa Matthew chapter 1 verse 22 and 23 mao na ni ang katumanan. Gisubli pagsulti ni Matthew ang mao nga prophecy. Nag-ingon siya, now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted as God with us. God with us. So, mao to ang katumanan. So, actually, mga igsoon, ang unang yung nga saad, mabasa nato sa Genesis chapter 3, verse 15. Mao to ang unang saad, nga ang kaliwat sa babae o ang kaliwat sa bitin, no, magkaaway ni. So, kaliwat sa babae mo kana ang prophecy mahitungod kay Jesus Christ, nga napanganak siya diha sa usa ka babae. And also, another prophecy nga natuman gayod, okay, natuman ka na o kana nahitabo in the New Testament, ug usa sa mga prophecy usab nga natuman, mao kadtong prophecy ni Micah in chapter 5, verse 2, nga ang prophecy niya is that ingon siya, But thou, Bethlehem Ephratah, do thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall be comfort unto me that is to be the ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. So, natuman mga igsoon. Again, 700 years ago, ang milabay. So, kana nga prophecy, ngayon siya nga, ikaw, Bethlehem Ephratah, bisag gamay ka. Gamay ikaw nga lungsod, pero diha kanimo, ikapakataw. Ang usa ka bata, no? Usa ka bata, nga mahimong ruler sa Israel. O kana mo si Jesus. So natuman, sa kadaghan-daghan sa mga syudad o lungsod nga dagko didto sa Israel, didto gayod gidala sa Ginoo si Joseph og si Mary sa Bethlehem og didto gipanganak si Jesus. So mga igsoon, unsa ang mensahe nga buot sa Dios nga ipakita kanato? Igsoon, ang atong Ginoo gipakita lang gyud kanato nga kung siya mo saad iya gyud ni nga pagatumanon. Bisan kung unsa pay mga babag, mga sirkumstansya nga magaabot sa kinabuhi o sa mga sirkumstansya o bisag unsa nga mga pamaagi nga buhaton sa kaaway, aron nga ang mga saad sa atong Ginoo dili matuman sa ato ang kinabuhi, pero tungod kay kini pulong sa Dios, saad sa Dios, kini matuman gayon. Amen. Hallelujah. Praise God mo na panghawakan nato na ang mga saad sa Ginoo nga para nato matuman gayod kana bisag unsaon pa sa kaaway pagbabag niini. Amen. Hallelujah. Praise God. So, we can depend upon the promise of God. No, ingon siya sa Isaiah 55 verse 11, So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper
and the thing whereto I sent it. So dili gyud daw mapakyas. No? It will come forth out. No, ay kini matuman gayod unsa ang mga pulong nga nigawas sa baba sa Dios kini ma-accomplish gayon. Sumala sa iyaha nga kabubuton. So, we can have a great confidence in the Word of God. Kaya tanan nga saad sa Ginoo naaman sa pulong sa Dios, so dapat magbaton kita og confidence sa pulong sa Ginoo. Di nato duha-duhaan ang pulong sa Dios. Amen ba? Praise God. So, muadto kos ikaduha kay kini diri ko mo focus og medyo dugay-dugay. Ang ikaduha nga lesson nga atong makita is that obedience leads to salvation. So, murag ako naning na-share gamay sa atong Monday sa nag-attend diri. Pero mubo ra to kayo. So karon ako ni gamay nga expound kini nga part sa passage nga ato ang gibasa ganiha. Obedience leads to salvation. Now, mga igsoon dun know, ngano nga natuman kining tanan, it is because of obedience. Kung wala pa ang obedience sa mga tao nga gigamit sa Dios aron nga matuman kini nga mga saad, igsoon wala unta tay salvation until now. Wala unta tay kaluwasan. But because of obedience, sa tanan nga mga tao nga gigamit sa ato ang Dios aron nga matuman ng iyang saad, nagkaroon kita og salvation. Now, tan-awon nato pag-una ang obedient ni Joseph. So Joseph was obedient to the command of the angel. Now, atong gibasa ganiha nga si Joseph og si Mary kuana ni sila kanang engaged na to be married. Kuan muraog sa ato pa karon muraog si Joseph namalay na human na nga namalay. Naghulat na lang sa tukma nga adlaw sa ilahang kasal. So pareha sa ato sa karaanan murag nangagad na ni. No, tuwa na ni muraog nagtabang-tabang na ni sa ginikanan ni Mary. Tungod kay naghulat na lang kini kanus ang adlaw sa ilahang kasal. Unya usa ka gabi ini ana nagdamgo siya, gipadamgo siya, gitagan siya damgo sa Ginoo pinaagi sa anghel. Nagpahibalo kaniya nga si Mary mabdos na. Pero siya wa gyud kahilabot kang Mary. We know nga sa ilang kostumbre sa mga Hudiyo nga pag ang babae mabuntis nga wala pa'y kasal, kamatayon gyud ang silot ana, batuhon hangtod nga mamatay. It is a disgrace for a lady nga mamabdos nga wala pa'y kasal. Dako kaya na heinous crime na sa ilaha. So, and then dako nga kaulawan para sa pamilya. So, ingon sa verse nga atong gibasa, Joseph is a righteous man. Matarong siya nga tao. So, tungod kay siya matarong niya, buutan pa gyud ang iyang huna-huna, iya na lang nga ihilom nga divorce si Mary para nga kinidili mabulgar sa tanan. But then, sa diha nga iya kining gihuna-huna, ang anghel sulti kaniya, ingon siya sa verse 23. The virgin will be with child, and we will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So when Joseph woke up, ingon ani ang naitabo. He did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. So instead nga iyahang i-diborsyo si Mary, no, tungod kay gisultihan man siya sa angel nga ayaw kahadlok. No, ingon siya ayaw kahadlok,
asawaha gyud si Mary kay ang iyahang gimabdos lalang kana sa Espiritu Santo. So, ang gihimo ni Joseph, iyang gituman ang gisulti sa angel. Iyang gituman ang gisulti sa Dios. Pinaagi sa angel nga iyang asawon si Mary. What if Joseph, no? Iyang gituman ang naa sa iyahang huna-huna o sa iyang kasing-kasing nga iyang i-divorce si Mary. Unsa kay mahitabo? Unsa kay dako kaayo nga trahedya nga mahitabo kung wala niya dayuna ang pagpangasawa kang Mary. Igsoon wala gyud untay Jesus nga matao. Sigurado man gyud to nga batuhon siya hangtod nga mamatay. Amen ba? Yes. So, tungod sa obedient ni Joseph, nataw gayud si Jesus. Hallelujah. So, kana mga igsoon, dako kayo nga privilege alang nato. Ngano man, tungod kay nataw, ang gisaad nga atong manluluwas. So, mao na nga kita na kabaton sa kaluwasan karon. Amen. Praise God. Pakpakan po nato ang Ginoo. Hallelujah. Yes. Hallelujah, no? Tungod sa obedient ni Joseph, no? Iya nataw gayod ang manunubos. Hallelujah. So, mao kini ang giobey ni Joseph, no? He take Mary to be his wife. Then ikaduha, iyang gituman ang gisulti sa anghel nga ang ipangalan kaniya is Jesus. Dapat unta to Junior. Joseph Jr. pero dili tungod ang isulti sa angel nga gailangan gyud nga panganlan siya Jesus kay ang kahulugan sa Jesus is Savior. Manuluwas o manunubos. Okay? And then, iya pong gituman ang gisulti sa angel nga ingon siya, ayaw gayod hilabti si Mary. Hangtod nga ikapanganak ang bata nga naa sa iyahang tiyan. Igsoon, kung iya pa itong gihilabtan, kay minyo naman sila. Unsa kay may tabo? Ang may tabo is that si Mary makasasala o siya makasasala. So, ang atong Ginoong Hesukristo, dili pod mahimo nga perfect nga sacrifice para sa kabayaran sa atong mga sala. Ang gi-require sa balaod nga halad kadto mangyong putli, wala gay mansa, walay kunot. Amen ba? So, kung nataw si Jesus diha sa makasalanan nga ginikanan, dili siya mahimo nga sakripisyo para nato. Para sa kapasayloan sa ato ang mga sala. That is why importante ang doktrina sa virgin birth of Christ. No, manay dako kayo nga significant sa pagkataon niya di sa virgin. Ano man tungod kay si Jesus dili product or dili resulta sa pag-unite sa magtiayon sa babae ug sa lalaki. No, wala man kahilabot si Joseph nagpasabot nga wala gyoy sala nga napanunod ni Jesus tungod kay dili man siya anak ni Joseph nga tao. Kundili lalang siya sa espiritu, gihimo lang nga instrumento si Mary aron nga ikapakataw ang usa ka perpekto nga savior sa tanan nga mga katawhan. Amen. Hallelujah. Praise God. So mao kana ang mga butang nga giubay ni Joseph. It is because of his obedience, mga igsoon, nga kita nakabaton karon sa kaluwasan. So, ingon si and then, another nga obedient, ang obedient ni Mary o ni Joseph, silang duha kadtong magtiayon na, naanay anak nila, naana si Jesus, no? Na nataw na. Primero, kadtong nagpasinso sila. So Joseph and Mary were obedient to the law of the land. Kana sa. And then ang sunod kadto ng obedient nila sa warning sa Ginoo
para sa bata. So Joseph and Mary were obedient to the law of the land. Now, gi-explain kini Luke that Caesar declared a census should be made for all people. So, gihimo to ni Caesar during their time nga doon nagyo census magpalista ang tanan nga mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Judah at that time aron nga iya nga makita kung pila na ang population. So, atong makita dire nga kining duha niadto gyud sa Jerusalem nagpalista. Now, what happened ka? Unsa kay may tabo kung wala ni sila moadto? Do you think nga si Jesus mataw didto sa Bethlehem? Sa Nazaret man ang ilang gipuy-an. I believe nga dili siya mataw sa Bethlehem. Kasi from Jerusalem sa ilang pagpalista, naglakaw ra wa may auto kanayan to. Walay eroplano, walay bus, nga ilang sakyan, ang ilang gisakyan is asno lang. So didto naabtan while nga naa sila sa Bethlehem didto naabtan nga nagbati na si Mary. Wa nakaabot sa Nazaret. Igsoon, kung wala to sila moadto, dili matuman ang prophecy. Nga ikapakataw si Jesus didto sa Bethlehem, nga usa ka gamay nga lungsod or barangay ba hinoon. So di mahimo nga ang prophecy bakak. So, di na pwede matuuhan ang Bible kung ingon niya na nga dunay prophecy, dunay gisulti, dunay sad ang Ginoo nga wala natuman. Amen ba? So, mahimo nga kining Bible wala ni bili. Kay bakak man di ay, na may mga prophecy nga wala matuman. Pero tungod sa obedient ni Joseph of Mary, natuman ang unsay gisulti sa Bible. Amen? Then another is the obedience of the wise men to God's warning. No? The wise men were obedient to God's warning. Now, ato sang mabasa sa Matthew chapter 2 verse 12 nga human nga ila nga nakit-an kay nangita man sila kung asa dapit ang natawo nga bata kay muhalad sila o mga halad. So, ilag yun ning nakitaan, pinaagi sa star, nga nag-guide kanila. Unya, while nga on the way sila, kasi niadto man pud sila sa gingharian sa hari at the time ni Herod. So, nag-inquire sila kung asa dapit ang bata nga nataw, nga sumala sa ilang nahibaluan, nga siya may mahimong hari in the long run. So, nagkaroon og jealousy kini si Herod. Iyang gilansisan tong tulo. Ka wise men ingon siya, inig kakita ninyo unya sa bata, agi mo dire, kay isulti ninyo sa kuha, asa ninyo nakita, kay muhalad pud ko og halad para niya. Pero ang huna-huna niya dito, iyang patyon. Pero mga igsoon, on the way, no, sa diha nga tapos na sila nga niadto kay Jesus. In verse 12 sa Matthew chapter 2 ingon siya, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country in another way. Wala na sila mubalik didto sa ilang giagihan, niagi sila og lain nga agihanan. In other words, wala na nila giadto si Herod. Kung wala pa to nila gituman ang gisulti sa giwarn kanila sa angel, unsa kay may tabo? Mahibalo si Herod kung asa nahimutang si Jesus og adtuon niya og patyon. So wala na tay Savior. Amen? It is because of obedience nga nataw gayod ang ato ang Ginoong Hesukristo. Another nga mga tao nga gigamit sa Ginoo og
tuman. Joseph and Mary were obedient in fleeing to Egypt. No? Tungod sa kasukot ni Herod, iyag yung gidayon ang pagpatay sa tanan nga mga bata nag-edad og 2 years old pababa. Tungod kay wa naman mubalik didto katong 3 wise men. So yang gipapatay, gisugo yung mga sundalo, patyan ninyo ang tanan nga mga bata nga lalaki nga nag-edad og 2 ka tuig pababa. Kasi naa siyang kahadlok nga kadtong bataa nga gipropesiya mo nay mahimo nga sunod nga hari after sa iya. So, sa diha nga kini si Mary o si Joseph, no? At that time, 2 years old na si Jesus. Of course, tuan na sila sa ilahang dapit sa Nazareth na. So, nagwar na usab ang angel sa ilaha nga siya, pahawa mo diri, adto mo sa Egypt. Kay ipapatay ang tanan nga mga bata dinhing dapita. So, ni hawa sila, gituman nilang gisulti sa anghel. Niadto sila sa Egypt, ug ingon ang anghel, ayaw mogbalik hangtod nga buhi pa si Herodes. So, wa sila mobalik. After nga, samtang nga buhi pa si Herodes, nibalik na lang sila. Niadtong gisultihan sila sa angel, nga balik na mo. What if wala sila mutuman sa gisulti sa angel? Naapil unta si Jesus nga mamatay sa diha nga gisugo ni Herodes nga patyon ang tanan nga mga bata niadtong lugar. Amen? So, church, unsa ang lesson nga pwede nato nga makuha karon? Igsuon, ang tanan nga mga saad sa ato ang Ginoo. Matuman ka na, pero nagkinahanglan nga tumanon usab nato unsa ang ato ang part sa mao nga saad. Amen? So, kailangan nato, we must be obedient today. No? For the right reasons as well. As we know, ang tanan nga mga saad sa ato ang Diyos, no? Naa siya'y part, naa po tayo part. As long nga atong tumano ng atong part, trabahoon nato ang atong part, trabahoon usab sa Ginoo ang iyahang nga parte. Amen ba? So the reason nga no, nga dunay mga saad, nga dugay na nato nga ginaklaim, pero until now, wala pa nato kini marangkon, mga igsoon, it might be, nga wala nato buhata ang ato ang part. Amen ba? So, mao na nga ang atong Ginoo nagpahinumdum ka nato karon, nga kita nga iyang mga katawhan, kailangan ta nga magiging obedient kanunay diha sa kabubuton sa ato ang Ginoo. Amen? No? Magiging obedient ta kanunay. No, kasi kung dili ta magiging obedient, bisag pila kalibo pa ng mga saad sa ato ang Ginoo. Igsoon di gyud na matuman kung dili nato tumanon unsa ang iyang buot nga ipabuhat kanato. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah, di ba? Nagsaad siya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ang iyang saad, and all these things shall be given unto you. So, doon na part ang Diyos, doon na po tayo part. Ang gisulti sa Ginoo, unahasa ko ninyo. Unahasa ko ninyo. Unya, pag kinabuhi mo, sumala sa akong kabubuton, kay akong ihatag unsay akong gisaan. No? Amen ba? So, tanawa ra niya, studyhin ninyo ang tanan nga mga saad sa Diyos, di ba? Naagyod tayo part. Naagyod siya kondisyon nga gibutang diha. So, ang gikinahanglan diha, aron nga kini matuman sa ato ang kinabuhi, himuon nato unsa ang iatua nga part. Amen ba? So, sa
sa kaluwasan mga igsuon, no, it is the obedient. It is obedient, no, nga maoy naghatod ka nato ngadto sa salvation. Kung wala mo ubi si Joseph, wala mo ubi si Mary, wala mo ubi katong 3 wise men, kung wala mo ubi, si Mary ug si Joseph, wala unta tay kaluwasan until now. Amen ba? Amen. Hallelujah. So, importante kaayo ang obedience. Praise God. Then, what to tas ikatulo? Ikatulo nga lesson, Jesus is the Messiah of salvation. Siya ang Messiah sa ato ang kaluwasan. Nagipamatud-an kini sa mga testimony. So actually, daghan kaayo ang nagpamatuod nga siya mao ang Messiah alang sa ato ang kaluwasan. Natanaw nato ang testimony sa Holy Spirit. The testimony of the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit inspired Matthew to write the text. No? He sent the angel to speak to Joseph and the wise men. And he was responsible for the conception of Jesus. So, man ang testimony sa balaan nga Espiritu. Now, tanawon nato ang testimony sa mga angels. The testimony of the angels that the Holy Spirit has conceived this child. Mo nang gisulti ni sa angel ngadto kay Joseph nga ayaw kahadlok kay ang gimabdos ni Mary lalang ka na sa Espiritu Santo. Dili na gikan sa lalaki nga lain, kundi lalang sa Espiritu Santo. And then that the name of Jesus, the name of the child would be Jesus. Ang meaning nini is Savior. Okay? Ang angel gihapon mo ay nagsulti ni ana. And then that the child would save his people from their sins. No? Ang angel gihapon mo ay nagtestify ana. And this was in fulfillment of the prophecy. Verse 22. No? Nga mao kini ang katumanan sa prophecy 700 years ago nga giprophesy ni Prophet Isaiah. And then, that Jesus would be born of a virgin. Mausab kini gihapon, gikan gihapon kini sa testimony sa usa ka angel. And that Jesus would be called Emmanuel. Gikan kana sa angel. Now, how about the testimony of the name Joshua or Emmanuel? Joshua and Emmanuel. Now, the name Jesus in Hebrew is Joshua. O ang meaning sa Joshua is Savior. So in other words, ang Jesus sa Greek is parihara na sa Joshua sa Hebrew. Nga ang kahulugan is Savior. So sa pangalan pa lang, ang meaning sa pangalan, no, nagapamatuod nga si Jesus maugyod ang atong manluluwas. And then, that Jesus would be called Emmanuel. Ang meaning sa Emmanuel is God with us. Ang Diyos uban kanato. Praise the Lord. Then, the testimony of Joseph. No? Sa testimony ni Joseph. Ang testimony ni Joseph is that he heard the word of God. And then, he kept Mary to himself for his wife. And he named the child according to the word of the angel of the angel. O, ginganlan yun niya nga Jesus. So he lived in such a way to be obedient to God so as to protect the child. Mga ka na ang testimony ni Joseph. How about the testimony of Mary? She submitted to the will of the Holy Spirit. Misubmitar siya sa kabubuton sa balaan nga Espiritu. Gisultihan siya nga daan, nga manamkon ikaw, o sa kabata nga lalang sa Espiritu Santo. And she was obedient to her husband. Nagiging obedient siya sa iyang husband, and she was obedient to the government. Then, another testimony, the testimony of the star. No? Kadtong kabugason, nga nag-uban-uban sa mga kadtong mga travelers, kadtong wise men.
Di ba? Ang nagtudlo gyud kanila kung asa dapit na himutang ang bata. Mao ang star. So, the star appeared in the sky east of the wise men to indicate the birth of the Savior. It is because of that star nga misubang sa S nga nahibalo kadtong mga wise men. It might be nga kining mga wise men, mga astrologers sila, nabasa nila, kabalo sila nga mubasa sa placement sa mga stars, dito nila nahibaluan nga dunay bata nga nataw nga mahimo nga future nga hari. So, mo to'y nag-lead sa ilaha nga matud-an nila kung asa dapit si Jesus na himutang. Now, the star disappeared when in the presence of Herod. Niyadtong si Herod na maoy nangita, wala na tong star. Wala na guide. Okay? And then the star reappeared when out of the presence of Herod. Sa verse 2, verse 9 na, chapter 2, verse 9, nitungha na po ang star, niyatong wala na si Herod. And then, the text says, regarding the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. Niundang ang star tungod gayod sa hinimutangan sa ato ang Ginoong Hesukristo. So that's the testimony of the star. How about the testimony of the wise men? They said, "Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him." So mo na ang ilahang testimony. Asa man kining nataw nga mahimong hari sa mga Hudyo. Kay among nakita ang iyang star, ingon siya, in the east. Og nianhi kami aron sa pag-worship kaniya. So it says, when they saw the star reappear again, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. So nung nakita nilang star, so nag-rejoice sila o hilabihan. And they sought for and found the one who was born King of the Jews. Ilang nakita gayod ang nataw nga anak, ang bata nga mao ang hari sa mga Hudyo. So kana nagapamatuod testimony kini sa mga wise men nga si Jesus mao gayod ang Messiah. Amen. Hallelujah. So do na pay uban, no? Do na pay testimony ang labaw nga pari ug ang mga eskriba, do na testimony ang mga propeta, do na testimony si Mateo sa iyaha nga accounts, o gingon man dunay testimony si Herod. Nagpamatuod nga si Jesus mao gayud ang Messiah. Amen ba? No? Usa ka kamatuoran that until now, ang mga tao nga iya may gituyo nga iyang gianhi ang mga pinili nga katawhan sa Dios, ang mga Hudyo until now, no wala nila dawata si Jesus nga Messiah. Until now. But praise be to God, tungod kay kita, bisag dili ta mga pinili nga katawhan sa Dios, pero mga igsoon, tungod sa pag-reject kanila sa mga Hudyo, kita ang nagrasyahan. Amen? Kita ang nagrasyahan. Kimasuna pa ta nga naluwas kay kanila. Amen? Tungod kay ang tinuod is that si Jesus nga nataw kapin og 2,000 ka tuig kaniadto mao gayod ang tinuod nga Misaya. Siya ang atong manluluwas o karon nga bulana ato karon nga gi-celebrate ang pagkatao sa ato ang Ginoo. Nagpasabot mga igsoon nga kita no duna gayoy pagtagad nga ang atong Ginoo Hesukristo, siya ang ato ang manluluwas. Siya ang atong Misaya. Hallelujah. So, tulo ka specific lessons nga ato karon nga natun-an pinaagi sa mao nga mensahe diha sa pagkatao sa ato ang Ginoo. Una, God keeps His promises. Tumanon sa ato ang Dios ang tanan niyang mga saad, pero
kailangan usab nga atong buhaton ang ato ang apart. Ikaduha, obedience leads to salvation. No? Obedience lead to salvation. Kailangan ng obedience. No? Kailangan ng obedience aron nga kita maluwas. Kundi ta mosunod unsa ang iyahang gisugo kanato, then ang kaluwasan wala usab kanato. And then Jesus is the Savior. Di na ta mangita paglain nga Savior. Amen ba? Di na ta muadto pa og lain tungod kay naa na kanato ang ato ang Savior. Si Jesus nga naa sa atong kasing-kasing, siya ang ato ang manluluwas. Hallelujah. Praise God. So church, ato bang gi-consider ang pagkatao sa ato ang Ginoo? Ato bang gihuna-huna kini kanunay ang birth ni Jesus Christ? So kung ikaw usa ka Kristohanon, have you considered that God saves us only through our obedience to His will? Ato ba ning gihuna-huna, mga igsoon, nga ang Dios nagluwas kanato, no? Only, no? Pinaagi sa atong obedience ngadto sa iyahang nga kabubuton. Hallelujah. Have you continued to be obedient to God in your life? Gipadayon ba nato ang pagka masinugtanon diha sa ato ang Ginoo? Hallelujah. Church, kung doon na pa'y mga butang nga kanunay natong gisupat, you can change the disobedient nga part sa ato ang kinabuhi today and be faithful ngadto kaniya. And if we are not a Christian this morning, this is the challenge for all of you. Consider that God sent His Son Jesus so that you could have eternal life. Huna-hunaon nato karon nga ang Dios nagpadala sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo aron nga kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Huna-hunaon nato, huna-hunaan ninyo that we must hear Jesus as He is the Son of God. Paminawon nato si Jesus. Ingon nga siya mo ang anak sa Dios. Consider that Jesus has given a plan whereby all men may be saved through His sacrifice. Hunaon nato nga si Jesus, doon na siya gihatag nga plano. Aron nga ang tanan nga mga tao, iyang maluwas pinaagi sa iyang sakripisyo. Apan, doon na kita'y pagabuhaton, doon na kamoy pagabuhaton, nga inyuhang part, alang niya na nga kaluwasan. First, kailangan ta nga maminaw sa iyang pulong. Ingon siya sa Romans 10, verse 17, faith comes by hearing, hearing by the word of God. Muabot ka na itong pagtuo kung kita maminaw sa pulong sa Diyos. Ikaduha, believe with all your heart. No, ato nga tuuhan sa tibok natong kasing-kasing. No, nga si Jesus mao gayud ang ato ang manluluwas. Ikatulo, we have to repent sa ato ang mga sala. No, hinulsulan gayud natong atong mga sala. Mao kanang unang nga mensahe nga gihatag sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pagsugod gyud niya sa iyang ministry, repent ningon siya pag hinulsol kamo kay hapit na maghari. Hapit na moabot ang gingharian sa Dios. And then last, mga igsoon, we must confess Jesus as the Son of God. Ato pinaagi sa atong baba, ato gayong ikumpisal nga si Jesus mao ang anak sa Dios nga atong maluluwas. Hallelujah. So with that, no, madawat nato ang pinakabililhon nga gasa nga buot sa Dios nga ihatag sa matag usa kanato nining adlaw. So if ever dunay mga kaigsuunan pa, mga higala, mga visitors nga niya karon nga wala pay personal nga encounter sa ato ang Ginoo. In other words, wala pag yun nimo madawat si Jesus as Lord and Savior sa imong kinabuhi. Karon nga adlaw ang imuha nga mao kini ang imong kahigayunan nga imong madawat si Jesus as Lord
and Savior sa imo ang life. Hallelujah. May I ask everyone to please stand now? Hallelujah. Glory to Jesus. So church, if you are a Christian, pero doon na pa'y mga butang, nga atong ginadisobey, wala pa nato, ginatuman kanunay kabubuton sa Ginoo, pwede nato na siya nga ilisdan karon. Gikan sa pagka-disobedient, ngadto sa pagka-obedient. We will ask forgiveness to God, o atong isaad kaniya today, nga kadtong atong mga pagka-disobedient, ato na kini nga isalikway, o magsugod kita pag-obey sa tanan nga kabubuton sa Dios sa ato ang kinabuhi. And if you are not yet a Christian, wala pa gyud nimo madawat si Jesus, wala ka pa'y personal nga encounter sa ato ang Ginoo, karon ang adlaw alang kanimo. Dawata si Jesus as Lord and Savior sa imong life. Hallelujah. Ug mabatunan nimo ang kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Glory to Jesus. Father God, Lord, ani karon ang imong mga anak nagabarug sa imong atubangan. Father, nahibalo ikaw, Ginoo, kung giunsa nila pag kinabuhi karon. Nahibalo ikaw, O Diyos, kung makanunayon ba sila nga nagaubi sa imuhang kabubuton diya sa ilang kinabuhi. Kung nagmakanunayon ba sila sa pag-obey sa imong mga pulong. Father, this morning, O God, ikaw magahikap sa matag kasing-kasing karon. Ikonbiktar ni imong kasing-kasing sa tanan Ginoo nga imong mga anak nga doon na pa'y pagka-disobedient. Lord, aniya sila sa imong atubangan. Pasaylua kami, Ginoo. Dunay mga butang usahay nga mao imong kabubuton nga among pagabuhaton pero among ginasupak agan. Pasaylua kami, Ginoo. Lord, amo kanang gisurrender na kanimo nga among pagka-disobedient. O Father, tabangi kami nga sukad nining adlaw mahimo kaming obedient kanunay sa imong kabubuton diya sa among kinabuhi. Help us, Father. Church, isulti ka na diya sa ato ang Ginoo. If ever nga doon na kita'y ginasupak, nga kabubuton sa Ginoo, mga butang nga buot sa Dios nga iyang ipabuhat ka nato pero wala nato buhata. Ato ka na karon nga pangayuan og pasaylo diya sa ato ang Ginoo. Diha sa inyo karon nga gibarugan, sugdin ninyo pagpangayog pasaylo diya sa atong Dios. Anto those nga wala pagay kasiguruhan sa ilang salvation. Again, diha sa inyong gibarugan karon, isulti usab ninyo ang pagpangayog pasaylo diya sa ato ang Ginoo. Og dawatan ninyo siya, ingon nga Ginoo personal ninyo nga manluluwas. Ikumpisal diha sa gikan sa inyong baba nga sukad karon inyo nang gidawat si Jesus, ingon nga inyong Ginoo personal nga manluluwas sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Come on, church. Kini ang higayon alang kanato nga sa pagsugod nining bulana hantod sa pagtapos nini, masyur na nato nga kita nagiging obedient na diha sa ato ang Ginoo aron nga tanan nga mga saad niya nga gisaad para nato ato na kini nga maangkon. And for those nga wala pay kasiguruhan karon nga adlaw, makasiguro kamo nga iniggawas ninyo din hinini nga balay alampuanan. Doon na kamoy kagawasan. Doon na kamoy kaluwasan. Gikan sa ato ang Ginoong Hesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh yes, while nga mag-aawit ang atong worship team, so gihangyo na ako ang matag-usa for a few minutes. No, mugahin kita og mga pag-ampo diha sa ato ang Ginoo. Makigiistorya kita sa atong Dios karon. Hallelujah. Ato daw susihon pagayo ang atong kasing-kasing tingali dunay mga butang
nga buot sa Dios nga atong pagabuhaton pero wala nato kinigibuhat. So church, this morning, ang Ginoo buot nga makadungog nga kita mag-ask og sorry diha kaniya. Ug mosaad kaniya nga Lord, buhaton na nako ang sumala sa imong kabubuton sa akong kinabuhi. Hallelujah, glory to Jesus. So while nga mag-aawit softly ang ato ang worship leader, mga igsuon, makigsulti kita diya sa ato ang Ginoo. Hallelujah, glory to Jesus God. Thank you.